po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Bukas po kayo sa Matthew 16, verse 1 to 4. Basahin po natin ang salitan. Nandiyan na po ang lahat. Meron din po tayo sa ating screen. Sabi ko dito, the Pharisees also, because Sadducees came, tempting, desired him that he would shew them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, ye say, Bring me fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red. And glory, O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Let us pray. Lord, salamat mo sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya niyo. Gawa Panginoon, nataas kayo sa aming panambahan sa umaga nito. Maging tama ang puso ng bawat isang nandito, Panginoon. Na kayo lamang po ang hinahanap namin nila. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. Gawa magdakila namin kayo. Bigyan niyo po sa amin ang dakila at banal ng presensya, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya niyo, O Diyos. Wala mong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Nakaupo na po ang lahat. Pag punta po natin ngayon sa bagong chapter ng Matthew, sa Matthew chapter 16, nakikita natin dito na kung saan nagkaroon uli ng konfrontasyon ng ating Panginoon sa mga Sadducees at mga Pharisees. Kung maalala nyo, pinagalit ng Panginoon yung napakaraming tao, yung mga pilay, bingi, putol yung kamay, bulag, pinakain na yung libo-libong tao, dinemonstrate niya yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang awa. At kumbaga, hindi na kulang na ebidensya sa lahat ng mirakulong ginawa niya na siya ang tunay na Diyos. Pero, instead naman ng palataya itong mga Pharisee at mga Sadducees, nagsama sila hindi para maniwala, kung hindi i-challenge yung katayuan ng ating Panginoon bilang isang Diyos. At yung nakakagulat na parte dito, ibang klase kung pumunta yung Pharisee para i-challenge si Christ o pumunta yung mga Sadducees para i-challenge si Christ. Ang nangyari dito, nagsama yung dalawang grupo na sila mismo ay hindi nagkakasundo. Nagsama sila, nagtulungan sila, divided sila sa doktrina at sa practice, pero nag-unite sila sa isang bagay, ang i-reject ang ating Panginoon. Yung common ground dito, wala silang pagkakapareho sa katotohanan ng doktrina, pero nagkakapareho sila sa hindi nila pananampalataya sa ating Panginoon. Now, ano yung pinaka-message natin ngayon? Yung spiritual reality ng ating kapanahunan ay katulad pa rin sa mga Pariseo at sa mga Sadducees. At ano yun? Hindi naniniwala dahil kulang ang ebidensya ng salita ng ating Panginoon. Hindi ka naniniwala dahil sa kondisyon ng sarili mo, puso. Itong mga taong to, hindi lang salita ng Panginoon yung nakita nila. Nakita nila yung mirakulo. Nakita nila yung kagatingan ng ating Panginoon. Nakita nila yung pamumuhay at pag-uugali ng ating Panginoon. Na-witness nila yung undeniable power ng ating Panginoon na halos bumuhay siya ng patay. And yet, they still refuse to believe. Yung demand nila na magpakita pa ng mas maraming patunay at ebidensya ng ating Panginoon, mas karalaman yan sa kanilang mga puso na ayaw maniwala. Ano yung unang punto? First point. So verse 1, ang sabi dito, Then the Pharisees and the Sadducees came, and testing him, and asked that he would show them a sign from heaven. They demanded a sign.
Humingi sila ng patunay, ng senyales, ng pruweba sa ating Panginoon. Dahil ito yung katotohanan. Yung unbelief ng ating mga puso, it always demands more proof. Pastor, patunayan mo muna sa akin. Pastor, ipakita mo muna sa akin. Hindi kulang yung paliwanag ng salita ng Panginoon. Ang katotohanan niyan, ayaw maniwala ng ating mga puso. Amen. Kaya kung titignan nyo, very unusual. Sabi ko nga sa inyo, iba yung pumunta yung Pariseo, pumunta yung Sadducees. Pero yung magsasama sila, na sila mismo oppose sa bawat isa, tandaan nyo na yung mga Pariseo, traditionalistong mga to. Talagang bookworm to. Ano bang tawag doon? Stick sila talaga sa ano yung sinasabi ng kanilang batas. Yung mga tradisyon nila na sinasabi ng kanilang mga bibig. Yung mga Sadducees, sa madaling paliwanag, isipin nyo sila yung mas liberal. Kumbaga, for the lack of words. Yung mga Pharisees, sila yung talagang mga strict, katulad ng mga natin, mga Baptist. Yung mga Sadducees, sila yung mga alive-alive sa kanilang kapanahunan. Pero, kung makikita nyo, nagsama yung dalawang grupo para i-reject yung ating Panginoon. Now, don't get me wrong, hindi ko po hinahanap tulad yung mga Pariseo sa mga Baptista. Logic lang yun. Pero ang punto, hindi sila nag-a-agree sa theology. Hindi sila nag-a-agree sa doktrina. Hindi sila nag-a-agree sa practice. Hindi sila nag-a-agree sa worship. Hindi sila nag-a-agree sa otoridad. And yet, magsasama sila para i-reject ang ating Panginoon. Ano yung punto? It reveals something important about the heart of unbelief. At ano yun? Meron niyang pamamaraan upang i-unite ang mga taong hindi nagkakasundo. Ito yung masakit. Tignan nyo yung mundo. Regardless kung Katoliko ka, Armenian ka, kung ano man yung pananampalataya mo, iisa lang naman yung nire-reject nila, yung daan ng kaligtasan. Amen. Tignan nyo yung Armenian, yung Katoliko, yung Iglesia ni Cristo. Ano yung daan nila ng kaligtasan? Tao, Iglesia, simbahan. Samantalang itinuturong katotohanan ng salita ng Panginoon, ang daan ng kaligtasan ay si Kristo. Amen. Whether or not they are opposed against each other. At the end of the day, ang nire-reject nila, persona ng ating Panginoong Jesucristo. At nangyayari pa rin ito sa ating kapanahunan. Lahat sila, they deeper in belief, philosophy, doktrina, lifestyle. Pero at the moment na ibahagi mo ang persona ng Panginoong Jesucristo, they resist Christ. Even atheists. Kung yung mga ibang relihiyon, ang perspektibo nila, iba yan sa pananiniwalaan natin. Even atheists. Hindi naman intellectual ang issue dito. Sinasabi nila, hindi siyensya ang Biblia, that facts is different from faith. Pero hindi yun ang point. Itong mga Pharisees at Sadducees, aral sila. May disagreement sila intellectually sa kanilang mga isip, sa kanilang mga talino. Pero ano yung iisa sa kanila? Pareho silang unwilling mag-submit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. And that is the root of the problem. Hindi niyo yung salitang ginamit dito. The Pharisees also with the Sadducees came. Hindi nila tinanong ang Panginoon, hindi nila pinakausapan ng Panginoon na magpakita pa ng mga pruweba ng salitang ginamit. Tempting! Ano ang pinapakita dito? Ipinapakita dito na yung request nila hindi sincero. Hindi nila talaga gustong makita kung Diyos ang Panginoon. Tinitesting nila ang ating Panginoon. Tinitempt nila ang ating Panginoon. Hindi ito request ng isang pusong mapagpapakumbaba. Yung pusong mapagpakumbaba, ang gusto niyang maniwala. Sa kanila, humahanap sila ng grounds, ng patunay para lalong i-reject ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi, they ask for a sign from heaven. Na para bang hindi masapat yung mga mirakulong ginawa ng ating Panginoon. Tingnan nyo, nakita nila yung bulan nakakita, yung pilay nakalakad, yung mga may sakit gumaling. At ang pinaka
Yung pagpapakain nga ng 10,000, parang hindi pa ako ganun kabili kung tiisipin. Pero yung putol yung kamay, putol yung paa, tumubo. Na kahit sa modern science, hindi kayang gawin. And yet, may lakas pa sila ng loob na sabihin, magbigay ka pa ng mas marami, patunay. Ano yung mirakulo natin ngayon? Sabi ko nga, pinapantay lang yung kamay, ganun. Bilib na bilib yung mga tao. How much more ito? Putol yung kamay, tumubo. Gumalaw. Hindi nilang sabihin, dinaya yung pagpapatayo ng pilay. Yung bulag, hindi talaga bulag, umaarte lang. Pero yung tutubo yung putol na kamay, babangon yung patay na 3 araw nang nakaburol, they cannot demand anything more. Now, ano yung punto? This reveals the nature of unbelief. Tingnan nyo yung napakaraming tao sa ating kapanahunan. Patunayan mo muna sa akin buhay ang Diyos mo. Patunayan mo sa akin nag-e-exist ang Diyos mo. But in reality, tumingin ka lang sa puno, sa araw. Sabi ko nga sa inyo, mabago lang ng 0.01 yung force ng gravity. Gagalaw yung buong planeta. Tatanggal tayo dun sa rotation natin, doon sa araw. Sa simpleng ganung bagay na napatunayan na ng siyensya, sapat para sabihin mong buhay ang Diyos. Naghahanap ng pruweba ang napakaraming tao, hindi para maniwala, para mas lalong i-reject ang ating Panginoon. Yung request nila, pinapakita lang yung tunay na kondisyon ng kanila puso. They are asking for proof to reject Christ. Dahil ito yung katotohanan. Walang amount ng ebidensya ang makakapag-satisfy sa puso ng isang tao. Amen. Kaya ito yung prinsipyo na itinuturo ko sa iyo sa apologetics. The moment na kung saan manghingi ng evidence yung kausap mo, hindi mo yan mawiwin. It's not the lack of evidence ang problema. Ang problema, kakulangan ng puso na mag-submit sa ating Panginoon. Amen. Ito yung danger sa isang pusong matigas. When you decide not to believe, kahit anong ebidensya pa, hindi ka maniniwala. Hindi lang naman yan sa Biblia. Diba? Pag kinumbinsin mo yung sarili mo na yung taong masama, kahit anong gawin niya, nang tingin mo dyan, masama. It's not the lack of evidence. Sufficient yung evidence ng ating Panginoon. Ang totoo niya ng problema, puso natin. Now, ibabalik ko at gagawin kong personal sa bawat isa. Bakit ka nandito sa iglesyang ito? Are you seeking the truth? Hinahanap mo ba talaga yung katotohanan ng persona niya? O nakikinig ka lang upang mas patigasin pa ang iyong puso? Marami ang magsasabi, kung mas marami lang patunay, kung mas marami lang ebidensya, maniniwala ako. The problem is not the absence of light. Hindi problema na kulang yung liwanag ng salita ng Panginoon. Ang problema, bulag ang ating mga kaluluwa at hindi natin makita ang kanyang liwanag. Kapatid, tingnan niyo yung pangalawang verse. Verse 2 hanggang verse 3. He answered and said to them, when it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather, for the sky is red and threatening. Hypocrites, you know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. Ano na pinapakita ng Panginoon? Yung hindi pananampalataya, hindi po ibig sabihin na mahina yung pangunawa ng isang tao. Maraming tao ginagawang excuse, hindi kasi ako matalino, pastor. Hindi ko kasi maunawaan yung salita ng Panginoon. Hindi po. Hindi knowledge, hindi intellect yung pinag-uusapan natin. Ang katotohanan dito, bulag tayo. Tingnan nyo yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, sila yung mga pinaka-aral sa kanila kapanahunan. Scholar yan ng batas. Alam nila yung salita ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Kaya nyo ang makita kung uulan o hindi eh. Alam nyo nga kung maganda yung panahon o hindi eh. Tumingin lang kayo sa ulap, alam nyo kung ano yung nangyayari. Ba't hindi nyo makita na ako ang tunay
Mesiyas. Hindi ba yung nakaka-insulto para sa kanila? Anong sinasabi ng Panginoon? Hindi yung isip, hindi intellectual ability, hindi edukasyon ang usapan dito, hindi ignorante yung mga Pariseo o yung mga Sadducees. Maalam sila, matalino sila. Ang problema dito, man can understand a lot of things. Science, math, AI, meron tayo ngayon. Personally, ako namamatay. AI ang ating trabaho. Grabe ang advancement ng tao. Pero mas nakakamangha, sa talino ng tao, hindi nila makita yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Well, hindi talino yung problema. Problema puso, ang problema mga kaluluwang bulag. Hindi intelligence, hindi edukasyon, hindi experience. Katotohanan, they failed to discern spiritual reality. Tingnan yung contradiction, sabi ng Panginoon. You can see the sign from the sky na uulan, pero hindi nyo makita yung sign of the times na ako ang Messiah. Kaharap nyo na yung Messiah. Finufulfill ko na yung lahat ng propesiya na inaaral nyo buong buhay nyo. Pinapakita ko na lahat ng mirakulo na gusto nyo, and yet you fail to recognize na ako ang tunay na Messiah. Now, ang tanong, kulang ba yung katotohanan ng kanyang salita? Hindi. Kulang ba yung mirakulo niya? Hindi. Pero sarado ang kanilang mga puso. Ano yung punto? Kapatid, kung paiiralin mo lang yung talino mo habang nakikinig ka sa araw na ito, malayo sa iyo ang daan ng kaligtasan. Buksan mo yung puso mo. Tignan mo kung sino ka sa harap ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kahit mga pastor, maraming pastor hindi ligtas. Correct. They know the truth. They see the truth. But knowing the truth is different from receiving the truth. Amen. Maaaring kilala mo ang Panginoong Jesucristo sa utak mo. Alam mong tagapagligtas siya, alam mong Mesiya siya, alam mong namatay siya para sa mga makasalanan. Pero kung ikaw hindi mo siya tinanggap sa iyong puso, hindi ka ililigtas ng doktrina mo. Amen. Punto. Ito yung katotohanan. Yung kaalaman ng salita ng Panginoon. Kahit gaano mo yan alam, kahit gaano mo yan unawa, kung hindi ka yan itutulak na magpasakop sa Kanya, panghabang buhay kang bulag. Sabi ko nga, maging pastor ka pa, maging pari ka pa, maging preacher ka pa, maging miyembro ka pa, hindi ka ililigtas niyan. Anong sabi? Anong tawag ng Panginoon dito sa mga Pharisees? Verse 3, ano sabi? Hypocrites. Iniinsulto ba ng Panginoon yung mga Pariseo? Hindi. Masakit yung salita niya. But this is not an insult. Diagnosis to ng Panginoon sa tunay nilang estado. Gracious pa ang Panginoon. Dinediretso na yung mga Pharisees at mga Sadducees para patauhan sila. Ano sinasabi ng Panginoon? Hipokrito kayo. Ang dami niyong alam. Kilala niyo ako sa salita na ibinigay sa inyo, pero hindi niyo ako makilala. Wala kayong relasyon sa akin. Yung kaalaman niyo, hindi nagdala sa inyo sa pananampalataya. Yung kaalaman niyo, nagdala sa inyo na lumaki ang inyong mga ulo. At isipin niyo na mas mataas kayo kesa sa Diyos. Amen. At napaka-importante ng prinsipyong ito. Katulad ng sinabi ko sa Sunday School, matakot ang mga Kristiyano. Yung kaalaman sa salita ng Panginoon na hindi nagtulak sa iyong magpasakop at sumamba sa Kanya. Yung salita ng Panginoon, gagamitin niya ng Panginoon para lang patigasin ang sarili niyo puso. Pharaoh, for example. Ano yung salita ng Panginoon na natanggap ni Pharaoh? Warning. Magbago ka. Tumalikod ka sa kasalanan mo. Tantanan mo yung anak ko, yung Israel.
Sumamba kayo sa tunay na Diyos. Ito yung panawagan ni Moses. Alam niya, narinig niya, natanggap niya, naunawaan niya. Kasi naunawa niya, ilang ulit siyang nagsabi kay Moses na ititigil, di ba? Pero hindi nagtigil, ibig sabihin, unawa ng kanya utak. Pero yung salita ng Panginoon, dahil hindi siya nagpakumbaba, doon ano yung nangyari? Pinatigas lang ang sarili niyang puso. Ito yung warning ko sa bawat isang nakikinig ngayon. Ito yung irony. You can attend this church every Sunday. Pwede kang nandito sa simbahan natin linggo-linggo. Lumalalim ka, nauunawaan mo yung lahat ng doktrina. Namamangha ka, ang ganda, systematic, walang nagbabangga. Unawa mo yung lahat ng bagay. Pero kung hindi ka magpapasakop sa ating Panginoon, pinapatigas lang yan ang inyong mga puso. Amen. Bandang araw, yung lahat ng naririnig natin dito, gagamitin ng Panginoon para usigin ka, para husgahan ka. Amen. Kapag hindi tanong dito kung nauunawaan mo yung salita niya. Tanong dito, paano nagre-respond yung puso mo sa mga salitang naunawaan mo? Tandaan nyo, ano yung faith? Hindi lang knowledge. Knowledge, assent, understanding. Pwedeng alam mo pero hindi mo naunawaan. Pwedeng alam mo at naunawaan mo pero hindi mo pinagkakatiwalaan. Yung pananampalataya, magkakahalo yung tatlong yan. Kung wala yung isa, hindi yan pananampalataya. Amen. Ano, maraming tao, maraming Kristiyano, maraming preacher, maraming pastor at mga miyembro, ina-analyze nila yung salita, dinidiscuss nila yung salita, nagtuturo pa sila, and yet they remain unchanged. Hindi sila nagbabago. Ano ngayon kung kaya mong i-interpret yung kanyang salita? Kung hindi ka naman sumusunod, kung wala ka namang relasyon sa Kanya, tandaan nyo na itong Bibliyang ito, itong salita na ito, hindi lang ito libro ng logic, hindi lang libro ito ng doktrina at sistema. Yung buhay na salita ng Panginoon, kung bakit yan buhay, dahil ito si Kristo. Amen. Apart from the person of Christ, hindi na mahalaga ang salita ng ating Panginoon. Ulitin ko, yung tunay na kaalaman, hindi dito. Dito. Halang araw darating yung punto. Baka magulat tayo na kung sino yung pinakamalalim sa salita ng ating Panginoon. Mamaya hindi yon ligtas. Amen. Baka magulat ka na yung isang simpleng miyembro na walang alam sa doktrina. Hindi malalim sa doktrina pero tunay na nagtiwala sa ating Panginoon. Baka siya pa yung nasa langit. Amen. Hindi naman ganap na unawa yung lahat ng katotohanan. Namuhay siya ng tama, namuhay siya ng may kabanalan. Itinaya niya yung eternidad niya sa persona ng Panginoong Jesucristo. Sigurado ako ligtas ang taong yan. Matakot tayong mga Baptista, we pride ourselves in doctrines. Minsan to the point na minamaliit natin yung mga ibang Kristiyano. Baka magulat ka na mas marami pang ligtas sa kanila kaysa sa atin. Amen. Ano punto ko? Tignan nyo yung puso mo. Handa ba talaga kayong magpasakop sa ating... Yan yung basahin ko yung susunod dito. Verse 3 ang sabi, verse 4 ang sabi, a wicked and adulterous generation seeks after a sign. Yung sinasabi ng Panginoon. Yung hindi mo pananampalataya, yung hindi mo paniniwala sa Kanya, it is not just a matter of intellect. Yung hindi pananampalataya, ang tawag doon ng Panginoon, wicked and adulterous. Ano yung punto? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako naniniwala kasi meron akong innocent curiosity. Kailangan ko pang explore yung lahat ng bagay bago ko maniwala. Hindi. Ang tawag ng Panginoon dyan, wicked. Dahil hindi nga ito intellect,
is a moral issue. Amen. Yung pag-ayaw natin sa kanyang salita, yung pag-ayaw natin sa pananampalataya, dahilan niya dahil yung puso natin puno ng kasalanan, puno ng pagmamayabang. We are called wicked, masama, kasamaan. Unawa ba natin na yung hindi mo pananampalataya sa kada linggong lilipas, hindi yan passive state. Sa bawat oras na makikinig ka ng salita at hindi mo tatanggapin, nagkakasala ka. The moment ba kung saan ipagpatuloy mo yan, darating ang panahon na kung saan parurusahan ka ng Panginoon sa iyong pagkakasala. Amen. Alam nyo, hindi lang ito wicked. Actually, yung wicked, hindi siya masyadong nag-resonate sa akin. Unang-una, Kristiyano tayo. Pero yung pangalawang salita na binigay ng Panginoon, unawa ko na kung saan hindi lang ito para sa mga unbeliever, para sa mga Kristiyano. Kristyanuhan. Anong sabi niya? Adulterous. Si Hosea. Okay? Ano yung tamang context ni Hosea? Nung inutusan siya ng Panginoon na mag-asawa ng patoto, ng prostitute. Tuturo ko sa inyo yung tamang context mo. Hindi yun reason para sabihin mo pwedeng mag-asawa ng kahit sino ang isang pananampalataya. Kaya po yun ginawa ng Panginoon. Dahil si Hosea at yung asawa niyang patoto, ang picture ng Israel at ng ating Panginoon. Ng Iglesia at ng Panginoon. Bakit? Dahil yung Israel adulterous. Ang asawa nila, Panginoon. Ang asawa ng Iglesia natin, Panginoon. Pero maraming mga mananampalataya, unawa nila yung salita. They look for a sign and yet they turn away from God. We are adulterous, nangangalunya tayo. Unawa ba ng bawat isa kung alam mo yung salita niya, unawa mo yung salita niya, pero pinipili mong mamuhay ng hindi tama, pinipili mong magmanampalataya sa Kanya, you are being adulterous. Amen. Dapat sa atin yung mapapangasawa natin. Inaantay tayo ni Kristo sa langit. Nililinis niya yung iglesia. Bakit tayo nangangalunya sa mundo? You can be religious. You can attend the church. Pwede kang maging religyoso. Pwede kang manalangin araw-araw. Pwede kang mag-aral ng kanyang salita. Sabi ko nga, you can even be a pastor. But if your heart is not loyal to God, wala tayong ipinagkaiba sa mga Pharisees at Sadducees. Pinapairal natin yung unbelief. Ano yung sinasabi ko dito? Yung wicked, yung mga Pharisees at Sadducees, yes. Literally, their unbelief is rejection. But unbelief, hindi mo lang yan makikita sa direktang rejection kay Kristo. You can see it with Christians na kung saan misplaced yung kanilang affection. Bakit? Because you are choosing the world over God. Amen. See, for example, trabaho ka sa araw ng linggo. Kung sasabihin mo sa Panginoon, sa iglesia, Pastor, nagtrabaho ako kasi kulang yung sahod ko. You are choosing the world over God. At bakit yun unbelief? You do not believe that God can provide. Amen. Pinili mo yung maling tao. That is unbelief. Because you do not believe that God will give you the right person. Pinili ng iglesia nitong magtumugtog ng drums, mag-concert para dumami yung kabataan. You do not believe na sapat yung salita ng Panginoon para magdala ng mga kaluluwa sa loob ng ating iglesia. Amen. Ano na yung punto? Whether tradisyon o self-righteousness o personal control,
Unbelief will always replace God with something else. At sa harap ng Panginoon, yun ay pangangalunya. So huwag isipin ng mga mananampalataya na para lang po sa mga unbeliever na ayaw maniwala. Tayo mismo may unbelief sa ating mga puso. Sabi ng Panginoon, you are seeking after a sign. Hinahanap pa kayo ng patunay. Alam na, gracious pa yung Panginoon dito. Tinalikuran nga yung mga Pharisees at Sadducees. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Tanong, kung ginusto ng Panginoon magpakita ng patunay, pwede ba? Pwede. Kung ginusto niya magpaulan ng bato o ng apoy o magpakidlat o sunugin yung buong lugar para ipakita siya ang Diyos, kaya niya ba? Yes. O kung gusto niyang payamanin bigla yung mga Pariseo para sumaya sila at mapatunayan, pwede ba? Pwede. Bakit hindi niya ginawa? Because God understands na kapag ginawa niya yun, hindi rin naman sila iniwala. They will only reject God more. Ano yung punto? Hindi po maliit na bagay ang pagtanggi sa ating Panginoon. Hindi maliit na bagay yung pagtalikod sa ating Panginoon. Hindi maliit na bagay yung pagsuway sa Panginoon. Ang sabi niya, it is wicked and adulterous. Now, sabi, susunod sa verse 4. And no sign shall be given to it, except the sign of the prophet Jonah. Sabi ng Panginoon, wala na akong ibang ibibigay na patunay sa inyo kung hindi ang patunay na ginawa ng propetang si Jonas. Jonah. Sino si Jonah, Charles? Yung kinain na Sino si Jonah? Anong nangyari kay Jonah? Kinain siya ng malaking isda. At saan siya papunta? Franco? Nineveh. Anong kinalaman ni Jonah? Kala niya, di ako magtatanong, for preaching, ha? Anong kinalaman ni Jonah? Lori? Hindi sumunod. Hindi? Anong kinalaman ni Jonah? Bakit siya yung patunay na si Kristo ang Mesiyas? Alam niya nang lutusin siya ng Panginoon, pero tinatakbo niya pa rin. Ayaw niya kasi magsip yung mga taga-nanay. Hindi. Bakit siya yung patunay? Kinain siya ng malaking ilang araw siya dun sa tiyan ng isla. Tatlong araw. Pag ikaw kinain ka ng malaking isla, 3 araw, ina-expect ng lahat na ikaw ay Patay patay na. Pagkas ng 3 araw, niluwa siya ng isda at buhay si John. Ano yung nare-represent mo? Resurrection. Jonah was a type of Christ. segue lang si Pastor sa dita, Sunday school teachers, mag-aral kayo. Mula sa Ark ni Noah, hanggang sa 3 araw na kinain si Jonah, huwag mong sabihin lang sa mga bata na basta kinain lang siya at nabuhay siya. Mag-aral kayo dahil malalim ang salita ng ating Panginoon. Now, anong sabi ng Panginoon? Una, bago niya sabihin na si Jonah ang sign, sabi niya, hindi na ako magbibigay pa ng kahit anong sign. Bakit? God does not cater your unbelief. Hindi acknowledge. Hindi na i-entertain pa ng ating Panginoon yung kakalungan mo ng pananampalataya. Matakot ka sa sinabi. Mapalad ka na nandito ka, nakakarinig ka sa kanyang salita.
But there will come a time na hanggat hindi ka naniniwala, there will be a time na papabayaan ka ng ating Panginoon. Amen. Mahalin mo yung pagkakataong nakakarinig ka pa. Sabi ng Panginoon, there will be no more sign but Jonah. Sabi ko pa, ang pinapakita dito ni Jonah, yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Ito lang yung senyales na kailangan mo para maniwala. Nagkatawang tao siya, nabuhay siya, namatay siya, at muli siyang nabuhay upang bayaran ang iyong kasalanan. Amen. Sapat yon na senyales upang maniwala ka na siya ang tunay na Diyos. Sapat yun na magpakumbaba ka. Ito yung sentral ng Kristyanismo. Wala nang ibang senyales. Walang mirakulo. Hindi kailangan magpagaling ni pastor. Hindi kailangan mag-magic ni pastor para maniwala kayo. Sapat ang resurrection ng Panginoon as the ultimate confirmation na siya ang Messiah. Amen. Siya ang tagapagligtas. Amen. Dahil ito yung pinakamalalim na biblical truth na pwede kong ibigay sa inyo na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kinukumpirma niya yung identity niya, kinukumpirma niya at binabalidate niya yung ginawa at mirakulo ng Panginoon at pinapatunayan niya na may kapangyarihan siya sa kasalanan at kamatayan. Amen. And that is enough to save you. Iligtas ka. Marami ang naghahanap pa ng sinyalis. Panginoon, pag pinayaman mo ko, Panginoon, pag binigay mo yung dawan, kailangan makita ko muna yung something undeniable sa buhay ko para maniwala ko sa'yo. No! Christianity is not just a bunch of miracles. Isang mirakulo lang yung sa Kristyanismo natin. Ang maligtas ng isang makasalanan. Amen. Daming naghahanap ng mirakulo sa Panginoon. Matinding pagbabago ng kanilang mga buhay. Isa lang yung dapat baguhin ng Panginoon. Yun ang pinakamagandang mirakulo. Kinamatayan ka niya at muli siyang nabuhay upang baguhin ang iyong puso. Alam mo, ito lang. Simple lang yung logic ni Pastor. Kung yung pananampalataya mo, kailangan ng sandamakmak na patunay, kaya mo bang tawagin pananampalataya yun? Kung si Charles, pinakakuhaan ko, Charles, bibigyan kita ng ganito. Sagot sa akin ni Charles, sige Pastor, maniniwala ako sila pero gawin mo muna lahat to at patunayan mo muna lahat to. So tingin mo, may pananampalataya si Charles sa akin bilang tao? Hindi yung punto. Sapat yung ginawa ng Panginoon. At ang nakakatakot, yung pinakahuling parte ng verse 2. Sabi dito, and he left them and departed. Ano yung bakit nakakatakot yun? Hindi nakipagtalo na yung Panginoon. Hindi siya nakipag-argumento. Hindi siya nakipagpilitan. Sabi doon, and he left them and departed. Tumalikod siya at iniwanan niya yung mga Pariseo at Sadducees. Ano yun? Hindi mahina ang Panginoon. Judgment tone ng ating sa bawat linggong nandito ka kapatid. Huwag mong antayin na talikuran ka at layuan ka ng ating pagpaulit-ulit mong nare-check ang kanyang salita. Pagpaulit-ulit mong nare-check yung kanyang persona. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. Ikiwan ka niya. Hahayaan. Kapatid, yung pinakamalaking kawalan mo, hindi material, hindi physical. Pero pag dumating sa oras ng buhay mo, na hindi na namumusak sa iyo ang ating Panginoon, so doon ka
nagtatagal pang habang buhay ang oportunidad na ito. Mm. Kaya ang sabi ng Panginoon, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ka tumanggap, ngayon ka magpakumbaba, ngayon ka sumamba, ngayon ka manampalataya. Dahil the moment na iwanan ka ng ating Panginoon, hindi pang habang buhay ang oportunidad mo ito. To delay your response is very dangerous. Mm. Napakadelikado na ipagpalibad mo ang pananampalataya dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang mabubuhay. Amen. Ito yung katotohanan. The moment that Christ walks away, anong ibig sabihin? There will be separation. Hindi lang physical yung separation nito, it is spiritual. Tanong nyo yung sarili, bakit kayo nandito sa iglesia? Dito po tayo magtatapos. You can be close to Christ. You can be close sa salita ng Panginoon sa Kristo. Malapit kayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Pero kung hindi ka nananampalataya, wala ka kay Kristo. Itong mga taong ito, nakita nila yung lalaki. Narinig nila yung katuruan, nandun mismo sila sa presensya ng anak ng Diyos. Mm. Yet iniwanan sila ng Panginoon na hindi nababago ang kanilang mga ano sa buong pag-aaral natin. Hindi yung hypocrite, yung pinakamasakit dito. Hindi yung wicked, hindi yung adulterous. Pinakamasakit ang nakakatakot na part nung sinabi dito, and he left him. When Christ walked away. Walang sign, walang apila, walang invitasyon. Pinalipas nila yung oportunidad ng pagtanggap nila sa ating Panginoon. And that is the real danger of unbelief. That Christ walks away from us. Pero ayoko namang tapusin sa pananatin. Dahil nandito pa rin yung grasya ng Panginoon. Nakakapakilig ka sa araw na ito, and it only means one thing. Nandito pa rin ang habag ng Diyos sa buhay. Amen. Yung tanong, hindi sapat ba yung ebidensya ng kanyang salita? Hindi. Ang tanong, mananampalataya ka ba? Tinatawag ka pa rin ng ating Panginoon. At sabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Yung lahat. Panginoon, salamat po sa biyaya niyo. Nawa Panginoon ay nataas namin kayo, mahalang Panginoon, maging warning at rebuke sa bawat isa ng inyong salita. Despite na pag-overtime namin Panginoon, ng gutom na nararamdaman ng bawat isa. Salamat po at nagdakila pa rin namin kayo. Nawa nakapag-focus kami ng maayos sa inyong salita, sa inyong persona, nagtaas namin kayo, mahalang Panginoon. At dalangin po magdala ng kaligtasan ng inyong salita sa mga tao na nakikinig sa amin. Muli Panginoon, patawad po, i-bless nyo, ikapok namin, magdala kami ng tama sa inyong Panginoon. Salamat sa kadakilaan. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. At makipasan na lamang po